Labanan sa pagitan ng Israel at Hamas. Tila mas lumala pa ito'y matapos idiniklara ng Israel ang state of war alert laban sa mga mapangasik na grupo ng Hamas. Ang naturang deklarasyon ay siyang nagresulta sa agarang pagganti ng Israel ng pag-atake sa Gaza Strip kung saan winasak nito ang mga gusali na siyang umano'y pinagkukutaan ng grupong Hamas. Ngunit sadyang di maitatanggi na ang naturang pag-atake ay nagresulta sa pagkasawi at pagkadamay ng mga sibilyan sa parehong panig. Isa sa pinakabrutal na kaganapan sa patuloy na sigalot ng dalawang bansa ay nang pasukin ng Hamas ang isang komunidad malapit sa Gaza Strip at walang awang minasaker ang nasa halos daan-daang bilang ng mga Hudyong sibilyan kung saan umabot ng 40 kabataan ang kanilang walang awang tinitilan ng buhay, kung saan ang mas masaklap ay nang may mga Pinoy nang nasawi sa patuloy na labanan. Banta pa ng Hamas na bawat bombang tatama sa kanilang teritoryo sa Gaza Strip ay magiging kapalit sa bawat buhay ng daang-daang bilang rin ng mga Hudyo na kanilang nabihag. Bagay na siyang naging dahilan nga kung bakit itinuturing bilang terorista ang samahan. Ngunit ang tanong, sino nga ba ang bumuo at pumapalikod sa militanting grupo ng Hamas na siyang naging pinakabrutal ng kaaway ng mga Hudyo sa loob ng mahabang panahon? Oktubre 7, taong 2023 nang mangyari ang isang nakagigimbal na kaganapan sa Israel. Ito'y matapos magpaulan ng bomba ang grupong Hamas sa teritoryo ng Israel, kung saan kinonsidera pa nga itong the deadliest terrorist attack sa kasaysayan ng Israel na kumitil kaagad ng daang-daang bilang ng mga sibilyan. Ngunit tila pauna lamang ito sa kabrutalan na mayroon ng Islamist group na Hamas. Ito'y nang atakihin rin ng Hamas sa parehong araw ang isang Israeli Music Festival kung saan daan-daang sibilyan rin ang nasawi at mismong nabihag. Ngunit mas masahol pa ang naging aksyon ng grupo matapos mapasok ang isang maliit na komunidad sa Kfar Aza at walang alinlangang minasaker ang halos buong komunidad, mapabata man o matanda, at may iilan namang nawawala na pinaniniwalaang posibleng nabihag na. At nang dahil nga sa kabrutalan ng Hamas, talagang walang habas rin ang ginawang pagganti ng Israel kung saan humigit libong bilang na ng mga bomba ang kanilang pinakawalan na siyang unti-unting pumulbos sa teritoryo ng Gaza. Idiniklara naman ng Israel ang tinatawag nilang total blockade kung saan haharangin at puputulin na ang lahat ng mga supply patungong Gaza kagaya ng pagkain, tubig, langis at mismong elektrisidad na siyang pangunahing supply sa mga residente na tinatayang aabot sa 2 milyong bilang na isa nga sa pinaka-densely populated territory sa buong mundo. Ngunit sa patuloy na digmaang ito, tila ba hindi nagpapatinag ang Hamas kung saan patuloy pa rin ang pagpakawala nito ng missile strike sa teritoryo ng Israel. Bagay na mapapaisip ka na lang kung bakit nga ba ganoon na lamang kalakas ang Hamas at sino nga ba ang pumapalikod sa grupong ito. Ang Hamas sa isang Palestinian militant group na kasalukuyang namuno sa teritoryo ng Gaza Strip na isa sa pinakakumakalaban sa Israel ukol sa lehitimasiya at agawan ng teritoryo. Taong 1987 nang matatag ang isang Islamic resistance movement na pinangalanang Harakat al-Muqawama al-Islamiyya o mas kilala sa bansag na Hamas na tinatag ni Shikiyah Ahmed Yassin na isang Palestinian politician. Bagamat huli na ang pagsibol ng grupong ito sa humigit siglo ng labanan ng Israel at Palestine, pumapil naman ito sa tinaguriang gulo sa bahagi ng kanlurang Asya mula nang mangyari ang tinatawag na First Intifada. Dito na rin inilathala ng Hamas ang layuning burahin ang teritoryo ng Israel at mga Hudyo at ang planong pag-establisa ng tinatawag na Islamic Society sa mismong historic Palestine na kasalukuyang hawak ng Israel. Dito na naging marahas ang Hamas sa kanilang layunin na sinuportahan naman ng iilang mga Arab-Palestinian civilians na naglalayong mapabagsak rin ang mismong Israel, kung kaya't kaagad itong nagresulta sa mabayolenteng pamamaraan ng pag-atake na kahit mga sibilyan ay kaawa-awang tinarget ng mismong grupo. At sa patuloy na sigalot ng Hamas at Israel taong 1993, humupa rin ang gulong ito na siyang pagtatapos ng First Intifada. Ito'y matapos pinirmahan ni Palestinian Liberation Organization leader Yasser Arafat
Arafat ang isang peace deal sa pagitan ng Israel o mas kilalang Oslo Peace Accords na layunin ang pagkakaroon ng permanenteng kasunduan ukol sa kapayapaan, bagay na kaagad lamang itong hindi sinang-ayunan ng mismong Hamas na nagresulta pa nga sa pagsabotahe nang maglunsad ito ng mga suicide attacks. Isa sa mga tinutulan ng Hamas ay ang iminumungkahing two-state solution ng Israel at PLO kung saan parehong magkakaroon ng sariling estado ang dalawang lahi sa pamamagitan ng mga diplomatic talks. Bagay na talagang wala sa bokabularyo ng Hamas ang permanent peace talks laban sa Israel kung saan layunin ng mga ito na burahin ang mga Hudyo upang magtatag ng single Palestinian state. At nang dahil sa patuloy na panggugulo ng Hamas sa pilit pa ring isinusulong na peace talks ng PLO at Israel taong 2000, tuluyan na ring nabuwag ang layuning ito na nagresulta sa muling pagsiklab ng labanan na tinatawag bilang Second Intifada o Aqsa Intifada. At sa loob ng 5 taong digmaan, 2005, nakontrola na rin ng Hamas ang Gaza Strip matapos mag-withdraw ang mga Israeli forces sa naturang lugar. Dito na rin bumuo ng sariling gobyerno ang Hamas at ang isa pang political organization na kinilalang Fatah kung saan naging prime minister ang leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh. Ngunit ang naturang alyansa ng Hamas at Fatah ay siyang hindi naman tumagal. Ito'y matapos mangyari ang naging salungatan ng organisasyon kung saan binansagan itong The War of Brothers na nagresulta sa pagkabura ng Fatah sa lahat ng posisyon sa gobyerno ng Gaza. And by the year 2007, tuluyan ng pinamumunuan ng Hamas ang buong Gaza Strip. Ngunit sa paglipas ng panahon ay tila ba mas naging bukas na ang Hamas ukol sa usaping pangkapayapaan kung saan taong 2017 nang ito'y magpahayag ng kanilang layunin sa pagtanggap ng iminumungkahing two-state solution sa pagitan ng Israel at Palestine. Ngunit pahayag ng Hamas na lalagdaan lamang nila ang two-state solution kapag ang naturang hatian ng estado ay ibabase sa 1947 borderlines at hindi sa 1967 borderlines na kung saan okupado at kontrolado ng Israel ang East Jerusalem, West Bank at Gaza Strip. حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران يونيو 67 مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشروعة. Bagay na talagang hindi rin humantong ang peace deal sa usaping ito. Ngunit paano nga ba lumawak at umani ng impluwensya ang grupong Hamas? Ang Hamas ay isa sa pinakakilalang political party sa mundo na suportado ng mga makapangyarihang Arab states. Ang Qatar ay isa sa mga pinagkukunan ng financial supports ng Hamas kung saan tinatayang nasa $1.8 billion ang naging financial support nito sa naturang militanteng grupo. Isa rin ang Iranian government sa pinakamalaking benefactor ng Hamas kung saan nagbibigay rin ito ng financial support, mga armas at mga pagsasanay. Isa sa mga kadahilanan na ring suportang ibinigay ng Iran sa Hamas ay nang sa layunin nilang puksain ang Israel na kaalyansa ng Amerika na tinuturing pinakamortal na kaaway ng Iran. Isa rin ang bansang Turkey na nagbigay suporta sa Hamas. Ito'y matapos magbigay ng political support kay Hamas leader Ismail Haniyeh. Saad rin ng Israel na isa ang bansang Egypt sa mga bansang pumapalikod sa Hamas kung saan naging pangunahing daan ito sa pagpuslit ng mga smuggled weapons papasok sa Gaza sa pamamagitan umano ng mga underground tunnels na ginagamit rin sa mga military exercises. Sa kasalukuyan ay isinagawa na ng Israel ang preparasyon sa posibleng gagawing ground operation sa teritoryo ng Hamas sa Gaza Strip kung saan nasa halos 300,000 military reservist na ang nakaantabay at naghihintay na lamang ng hudyat sa pag-atake. Ngunit nagbanta naman ng isang miyembro ng Hamas Command Overseas na posible umanong sasali sa gyera ang bansang Iran at ang grupong Hezbollah na kasalukuyan na ring tumugon sa panawagan kung sakali mang isa sa ilalim ang teritoryo sa pag-atake. حلفائنا جاهزين يتدخلوا إذا كان في حرب إبادة لغزة لن يبقوا مكتوفي الأيدي ولتعلم حكومة إسرائيل أنها ستفتح باب جهنم عليها إذا حاولت أن تدمر غزة أو أن تستخدم أسلحة يعني غير تقليدية في دمار غزة طبعا أسلحة
Dagdag rin ng Hamas ang panawagang pakawalan na ang mga Palestinong bilanggo sa Amerika bilang kapalit umano sa daan-daang bihag nilang Israeli civilians. هناك فلسطينيين مسجونين في أمريكا سنطالب بهم. هناك فلسطينيين اعتقلتهم أمريكا تهمتهم أنهم يساندون المقاومة في فلسطين. اعتقلتهم أمريكا لأنهم يعملون في جمعيات خيرية تساعد المحاصرين في قطاع غزة، تؤمن المساعدات للأيتام في قطاع غزة. فأمريكا اعتقلتهم بطلب إسرائيلي وحكمتهم وهم محكومين مؤبدات فيه. Sa kasalukuyan ay naitala na ang libong bilang ng mga sibilyang nasawi sa magkabilaang panig na sanhi sa walang tigil pa ring gantihan ng mga pag-atake. Sigalot na posibleng magtatapos sa pagkapanalo at pagbagsak ng isa sa kadahilanan na tila ang solusyong pangkapayapaan sa kasalukuyan ay hindi na tuluyang umubra.